Pilipinas, Adobo Nation, ika nga. Kung may isa raw kasi tayong putahing malaki ang tsansang sumikat sa buong mundo, ito ang adobo. Kahit pa tila hindi tayo nagkakasundo sa timpla at sa luto, di bale na, pasarapan na lang. Ang simpleng toyo at suka na sinangkapan ng sibuyas at bawang. Samahan pa ng ibang pampalasa katulad ng dahon ng laurel at paminta. Kapag ipinantimpla sa karne ng manok o baboy, ang resulta, malinamnam na adobo. Hindi ka Pilipino kung ayaw mo nito, bukod kasi sa napakasimpleng paghahanda nito. Para rin daw itong alak. Habang tumatagal, lalong sumasarap. We have some adobo here. I don't know if you'd care to try some. Yeah. Oh, really? Yeah. Okay, there you go. Mga Hollywood celebrity na minsang naparito, hindi umalma sa sarap nito. How Thank did you. Oh, it's good. It's very good. Okay. Pruweba rin ng ating pagiging Adobo Nation ang mga tila kabuting nagsulputang mga kainang ito na adobo ang specialty. Ang mag-asawang Meredith at Jerome, noong nag-aral ng Masteral in Business Administration sa Harvard University sa Amerika, taong 2000, adobo raw ang madalas nilang pagsaluhan. Siyempre, hindi mawawala na nami-miss yung pagkaing Pinoy. At yung parang madaling lutuin at masarap ay yung adobo. So that was actually the first dish that the two of us cooked together. Kaya nung umuwi sila sa Pilipinas, noong 2010, nagdesisyon silang magtayo ng isang restaurant na ang house specialties, iba't ibang luto ng adobo. Pero ang talaga raw binabalik-balikan, ang kanilang adobong manok sa gata na ginamitan ng kakang gata ng nyog at adobo flakes na mula naman sa hinimay na karne ng adobong baboy. Creamy yung yung sauce at saka masarap. Parang it's the dish na every family has, it's the dish na every family likes. Iba-iba nga lang yung versions ng mga adobo, pero lahat naman tayo gusto ng adobo. So for us, it's, adobo really connects us all. Makalipas lang ang halos 3 taon, meron na silang 50 branches. At sa darating na Oktubre, bubuksan na rin nila ang kauna-unahang branch nila sa Union City, sa San Francisco, sa Amerika. Excited. Yun talaga yung dream from the very start na yung adobo hindi lang para sa mga Pinoy but to be a flag bearer for Filipino cuisine. Bago pa raw dumating ang mga mananakop, nagluluto na ng adobo ang mga sinaunang Pilipino. Katulad kasi ng ibang mga bansang may mainit na klima para mapreserba o hindi agad masira ang karne. Nilalagyan ito ng maraming asin at suka para hindi mapanis o masira. Nung nagsimulang makipagkalakalan ang mga Tsino sa ating mga Pilipino, ipinakilala nila ang paggamit ng toyo bilang pamalit sa asin. Nung sinakop tayo ng mga Kastila, tinawag nilang adobos de las naturales o native adobo dish ang adobo nating mga Pinoy. Mula ito sa salitang Kastila na adobar, ibig sabihin marinate o ibabad. Nahahawig din kasi ang Pinoy adobo sa isang Spanish dish na sinangkapan naman ng wine o alak. Una itong nakilala sa bansang Puerto Rico noong 1500s. Sa dinami-rami raw ng makabagong bersyon ng luto ngayon ng adobo, iisang timpla lang daw nito ang hinahanap-hanap ng panlasa ng 69 anyos na si Lola Concepcion na minana pa raw niya sa kanilang kanununuan. Ang adobong Tagalog o adobong puti na ang sikretong sangkap, sukang paumbong.
Pinaghalo-halo niya ang karne ng manok at baboy, bawang, paminta, asin at sukang paumbong sa palayok. At saka niya ito isinalang sa apoy sa loob ng 30 minuto. Kapag kasi kumapit na ang lasa ng suka sa karne, ibig sabihin, luto na. Tinawag din itong adobong puti dahil sa maputla nitong kulay na hindi tinimplahan ng toyo. Yan sukang pombong, kahit na 3 araw yung adobo, walang initan, hindi mapapanis. Garantisado. Medyo manamis-namis na maasim-asim. Parang nakita ko yung mga luto nung araw. The best talaga. Ayon sa foodie at tinaguriang adobo queen ng Pilipinas na si Nancy Lumen, simple lang ang dahilan. Napakarami raw kasing bersyon o luto nito. May puting adobo, may pula, may dilaw, may brown, may itim. So, kailangan talaga meron tayong isang adobo na alam naman ng mga puti o alam ng mga global people is the one na may toyo. Kung siya raw ang tatanungin sa loob daw ng mahabang taon niyang pagsasaliksik tungkol sa adobo na isinulat pa niya sa libro, ay ang tinawag niyang Adobo Filipino. Hiniwa sa maliliit na piraso ang karne ng baboy at manok para mas madali itong lumambot at mas manuot ang mga pampalasang sangkap. Ibinabad ito sa suka, tinimplahan ng asin, binudbura ng paminta, dahon ng laurel at bawang. Ito'y atsuete, maaari niyong gamitin to para pumula yung mantika at pupula rin yung inyong adobo. So, mas magandang tignan. Isinangkot siya ang ibinabad na karne ng manok at baboy. Ibinuhos ang sarsa ng marinade. Ayan, takban natin na. Tinakpan, pinakuluan, hanggang nanuot ang lasa sa karne. Ayan na ang lumang style na adobo. Maraming mantika kasi hindi naman kinakain sa isang araw lang yan. Mga 3 araw, naka-parking siya dyan sa mesa at yung mantika mismo ay kasali na rin sa kanin. Ang adobo, nababiyahe mo kahit saan eh. Tayong mga Pilipino talaga ang dapat magsabi, this is our national dish, this is adobo, this is what we stand for. There are 101 ways to cook adobo. Pero ito rin ang dahilan kung bakit nadedehado ito abroad. Wala kasing iisang lasa at paraan ng pagluluto. Paano ba yan? Panahon na nga ba para tayo'y magkasundo sa adobo? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.